Mga sundalo ng Pilipinas mag-aaklas nga ba kay PBBM dahil po sa issue ng national budget ng Pilipinas sa taong 2025? Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Anyway, bago tayo magsimula guys, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.38 million subscribers na dito sa YouTube. Paangat po tayo ng paangat mga sangkay. Kaya naman kung ikaw hindi pa po nakakapag-subscribe, ano pa ang hinihintay mo? I-click nyo po yung subscribe button na makikita po sa ibaba ng video na to. I-click nyo po yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre i-follow nyo po yung ating Facebook page. At sa mga solid sangkay dyan, shoutout po sa inyong lahat. Thank you so much guys. Mag-comment po kayo sa ibaba ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para magkakilala po tayo dito sa YouTube. Alright? So ito na nga mga sangkay. Ito yung balita. AFP Chief, ito mismong pinakamataas na opisyal ng militar nagsalita na. Patungkol po dito sa 2025 budget. Mga sangkay, alam niyo naman, ang inaabangan po ngayon ng mga itong mga anti-Marcos ngayon, nag-aabang po mga sangkay kung kailan magaganap ang siguro pagkakaroon ng kudita. No, na itong mga kasundaluhan o malaking bahagi ng mga kasundaluhan mag-aaklas laban po sa ating pamahalaan. Ang tanong dyan mga sangkay, uubra kaya? Ngayon, ito po, nagsalita ang kanilang leader, ang mismong general, punong general ng Armed Forces of the Philippines. Ano may mga, anong take nyo dyan sa mga ganyang? Hindi. Well, sa amin sa Armed Forces of the Philippines, because we want to continue to be professional. We want to continue to be professional. Hindi na po kami nakikialam dun sa mga, for example, yung mga sulat, no? Yung tungkol dun sa budget natin. Okay, ayan na po malinaw ang sinabi niya ng Armed Forces of the Philippines. Kami sa militar ay hindi na po nangingialam. Halimbawa na lamang itong mga budget ngayon na inilalabas ng gobyerno. Parang ang dating mga sangkay, kayong mga DDS, bahala kayo sa buhay nyo. Wala kaming pakialam sa mga issue nyo tungkol sa pamahalaan. Basta kami, professional lang kami. No, nagtatrabaho lamang kami para sa bayan at sumusunod lamang kami kung ano ang nasa batas. Okay, lalong-lalo na po yung konstitusyon natin. Because anyway, the President said that he is going to go over the budget. Okay. He promised, in fact, he was supposed to sign the budget into law today. Pero hindi niya ginawa dahil gusto niyang i-review muna at kung meron siyang kailangan ibalik na mga budget ay gagawin niya. So, we have full trust naman dun sa sistema natin. Ayan Meron pong malaking tiwala naman ang ating militar sa sistema na mayroon ang Pilipinas ngayon. So, ano ibig sabihin nito? Pahiya mga sangkay yung mga bumabatikos kay PBBM. Ayan nagsalita na po yung punong general ng mga kasundaluhan. Sa sistema natin. So it should not be a source of discontent sa mga armed forces, mababang moral, hindi dapat, no? Hindi naman kailangan maging source of discontent or even concern ito. Meaning, of course, we are concerned about the budget, no? But we trust the system. Alright. Okay, malinaw. Of course, we are concerned about the budget, but we trust the system. Teka lang, General. Ang sinasabi ng mga anti-Marcos dito, pangit ang sistema ngayon. Na si PBBM ang Pangulo. So, magagalit sa'yo yung mga DDS dito, no? Naku po. That is what is important. Sir, sa command conference ba, nagkaroon daw ng loyalty check? Meron bang mga... Wala naman. Ayan. Isa sa natanong mga sangkay, nagkaroon ba ng loyalty check ang ating gobyerno? Mukhang wala naman mga sangkay, sabi po dito. Ewan ko lang Pero, well, ang mga general naman, isa sa mga honest po yan. Pagdating po sa, ano ba tawag dito? Pagdating po sa kanilang prinsipyo, paniniwala mga sangkay, at sa mga nakikita po nila sa ating paligid, very honest. Ako, mas may tiwala pa nga po ako sa mga sundalo kaysa sa mga kapulisan. Kasi ang mga sundalo, mga sangkay, talagang na-train po sila para lamang pumanindigan sa kanilang prinsipyo.
lalong-lalo na po yung command mismo ng Armed Forces of the Philippines. Hindi po ito basta mabobola mga sangkay ng ilan dyan na mga nag-uudyok na mag-aklas itong Armed Forces of the Philippines laban po sa ating pamahalaan. hindi nagkaroon ng loyalty check. No? What was important in the command conference is that we presented kung ano yung mga naging accomplishments ng AFP all throughout the years, no? Several years. In fact, compare natin yung peak ng New People's Army at 25,200 fighters in the late 80s. Ngayon, 1,000 na lang. So, yun yung present natin kay Presidente. And Libo na lang daw mga sangkay yung mga nasa bundok na kalaban ng ating gobyerno. Ganun na lang. Seryoso ba yan? 1,000 na lang. we presented also our new campaign plan. Yung tawag po natin dun sa campaign plan natin is Tatag Kapuluan, which encompasses all the operations that we need to do to protect our people and secure the state, secure the land. Sama Okay, kasi ang pagkakalam ko, ang gusto ng mangyari nitong Armed Forces of the Philippines, matapos na po itong mga kaguluhan sa loob ng Pilipinas, dulot po nitong mga iba't ibang grupo sa kabundukan na kinakalaban po ang militar. So ang target nila ngayon mga sangkay, matapos na po ito at para ma-deploy na po yung mga sundalo natin na magbabantay sa West Philippine Sea. ano yung WPS? Kasama na yung WPS doon, kasama na yung internal security operations pa rin. Dahil kailangan tuloy-tuloy yung operation natin so that we will ensure that we sustain the gains in our campaign. Sir, sorry, just arrived. Rio Fernandez, TV5. Tanungin ko na lang ulit. Yung sa budget cut na nabanggit po ni Senator Jaime Marcos, what's the stand of AFP there? Alam nyo, again, because the AFP is a professional organization, we try to keep ourselves out of that. No? Because Grabe, no? We keep ourselves out of that. Yan po yung sinabi nila mga sangkay. Kung ano man yung mga issues mga sangkay ngayon, professional lamang po sila. Sumusunod lamang po sila sa Commander-in-Chief. So yun naman po ay naaayon sa saligang batas. we trust in the system. At sabi nga ng ating Pangulo is that instead of signing it today, December 20, Okay, so we ayan, will go. sangkay, ano po ang inyong opinion dyan? Nagsalita na po ang Armed Forces of the Philippines. Para po sa mga DDS dyan, ayan po, bigo na naman po kayo na utuin ang mga sundalo ng Pilipinas na pumalag laban sa ating pamahalaan. Ano po ang inyong opinion ngayon? Mag-comment lamang po kayo sa ibaba. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po isang Revelation. Dito nag-upload po tayo ng mga mahalagang impormasyon tulad po ng mga nangyayari sa ating mundo related po sa Bible prophecy. So dito nyo lamang po yan mapapanood mga sangkay sa isa po nating YouTube channel. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. So ako na po ay magpapaalam mga sangkay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.